Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at ito po ang inyong lingkod, Brother Oliver Adiba. At unang-una welcome sa ating tatalakay na naman ngayon. At may kasabihan po na hindi hadlang kung may kapansanan man ang tao upang makapamahagi sa salita ng Diyos at maipagtanggol ang pangangaral ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Samahan niyo po ako at magandang hanggang sa maabot nito, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na sa iba't ibang bansa. Welcome po sa ating tatalakayin ngayon. May sasagutin tayo patungkol sa ating panunugo sa kapananampalataya sa simbahang Katoliko, mga kapatid. At may nag-comment sa atin na atin daw na itatapik ang tinatawag na Trinity o Holy Trinity, mga kapatid. At salamat kay sa nag-comment na si Maria Isabela Pornel, na nag-comment sa atin at sinabi niya na pakitapik naman po yung Trinity o Holy Trinity. So yun po. Kaya yun po ang itatapik natin ngayon. Kung ano ba itong Holy Trinity o ano ba ang mga tuligsa, kasi nagkakaisa din ang ating mga kapatid sa pagtuligsa nito, mga kapatid, kasi sabi nila na tatlo daw ang Diyos na ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Ngunit ating tunghayan at ating sasagutin ang mga batikos o tuligsa ni isang tanyag na nagpakilala na the appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy, at may tuligsa siya tungkol sa Holy Trinity, mga kapatid, at atin siyang pakinggan kung ano ang kaniyang sinabi, mga kapatid. At atin mo nang ang tinatawag na mga batikos patungkol sa Holy Trinity, at atin po siyang pakinggan, mga kapatid. Narito po si Apollo Kibuloy, mga kapatid. Ating pakinggan. 22 says, I'm not afraid of Athanasius, because that is the word doctrine that God is not stick. That's why I'm not afraid to bash you who believes in the Holy Three. So malinaw po na sinabi niya na I am not afraid to Athanasius, na ang ibig sabihin ay hindi siya natatakot sa tinatawag na panunugo ng Holy Trinity o Trinity, mga kapatid, kasi sabi niya na wala daw ito sa salita ng Diyos o sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya na it is not word of God. So hindi daw yan sa Diyos, mga kapatid. Atin siyang ipatuloy sa kaniyang tuligsa patungkol sa Holy Trinity, mga kapatid. Because those words did not come from Jesus Christ. So malinaw na sinabi niya na those words did not come from Jesus Christ. Hindi galing kay Kristo, mga kapatid, ang tinatawag natin na Holy Trinity. So yun po ang kaniyang argumento na balik o opinion, mga kapatid, lamang ni Apollo Kibuloy, mga kapatid. Atin siyang patuloyin sa kaniyang tuligsa at ating sasagutin punto por punto ang kaniyang tinatawag na tuligsa patungkol sa panunugo sa simbahang Katoliko, ang Holy Trinity, mga kapatid. At atin sa patuloyin, mga kapatid. Of God. And I am only speaking of the words of Jesus Christ. So sabi niya na I am always speaking to the word of Jesus Christ. So yun po, sinabi niya na ang kanilang sinasalita ay kay Kristo daw. So yun po. Ngunit saan ba mababasa sa Biblia na ang Holy Trinity ay pinagbabawal o pangangaral na Holy Trinity ay pinagbabawal ni Jesucristo, mga kapatid? So yun po, tinamaan siya sa kaniyang sariling salita, mga kapatid. At sa patuloyin. That's why I'm here as his audible voice to talk to you about obedience to his word. So nandito daw siya upang magtuturo, mangaral tungkol sa pagkamasunurin, mga kapatid. At yun po ang kaniyang tuligsa patungkol sa tinatawag natin na Holy Trinity, na hindi daw kay Kristo at hindi daw sa Diyos, hindi salita ng Diyos, mga kapatid. Atin sa patuloyin.
true prophecy. If it did not come from Jesus Christ and His words, it did not come from His apostles and His prophets written already in the Word of God, let us discard it. Don't be afraid of it, because that is the word God did not speak. That's why I'm not afraid of the Holy Trinity. Holy Trinity doctrine is not of God. It is of Athanasius, and Athanasius was used to deceive the people. And who is the great deceiver? Satan, Lucifer, the devil. You are so afraid of that? So napakalinaw mga kapatid na sinabi niya na ang kaniyang sinasalita lang ay sa Diyos mga kapatid. Kaya maging masunugin daw at magsisi mga kapatid. Kaya hindi siya natatakot. Dapat daw tayo na hindi matatakot sa panunugo ng Holy Trinity dahil isa itong Athanasius mga kapatid, na ang ibig sabihin na sinabi niya na hindi daw ito galing sa Diyos mga kapatid, hindi galing kay Kristo, kundi galing daw ito sa Satanas mga kapatid. So yun ang kaniyang kasinungalingan mga kapatid, o tinatawag ting bali na lason o bali na argumento mga kapatid. Atin itong sasagutin ang kaniyang argumento mga kapatid, kasi sabi sa kasabihan na kung ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo, kaya dapat natin naputulin ito mga kapatid. Ngayon po, biblical po ba ang Holy Trinity o Trinity? Ano ba to ang Trinity mga kapatid o Holy Trinity? Kasi nagkakaisa din, hindi lang si Apollo Kibuloy na nagtuligsa nito, The time is marami 11 pa o'clock ang mga iba't ibang PM. mga relihiyon na mga nanguligsa nito patungkol sa Holy Trinity. Nasabi nila din na ang Diyos daw natin ay tatlo, hindi isa. Paano maging isa ang Diyos natin? Kasi ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, at ang Espiritu Santo Diyos. At yun po, kapag magbilang tayo, sabi nila, 1 plus 1 plus 1 equals 3. So yun po ang kanilang argumento na balik mga kapatid, at hindi naaayon sa aral sa Simbahang Katoliko o sa Biblia mga kapatid. Ano ba itong tinatawag na Holy Trinity o Trinity? Ang Trinity mga kapatid ay sa word na Trinity, tatlo, o Holy Trinity, na ang ibig sabihin sa Simbahang Katoliko at sa mga Christians mga kapatid na naniniwala nito, ito po ay isang Diyos at may tatlong persona. Ngayon, isa sa nature na pagka-Diyos, ano ba itong nature o kalikasan mga kapatid? Ang kalikasan o likas mga kapatid, ibig sabihin o nature na isang likas o payak na katangian ng isang bagay. So, isang payak o katangian ng isang bagay, yun po ang kahulugan ng likas o nature. So, ang Diyos ay being a nature of God, head mga kapatid. The three-in-one mga kapatid, na the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. So yun po ang pinaniniwalaan ng Simbahang Katoliko, hindi tatlo ang Diyos, kundi iisa lamang, ngunit may tatlong persona. Ano naman to ang person? A person is a being with intellect and will. So ang ibig sabihin na ang persona ay tinatawag nating isang buhay na living things na may kalooban, may kasiyahan, o may kagustuhan mga kapatid, o may kaalaman. So may pag-iisip, kaisipan mga kapatid. So yun po, alam kung ano ang mali o tama, alam kung ano ang kanyang ginagawa. Yun po ang tinatawag na person. Ngunit sa ating lohika o sa ating argumento mga kapatid, na hindi lahat ng persona ay tinatawag na hindi lahat ng persona ay tao, ngunit lahat ng tao ay persona. Ano ba ang ibig sabihin nito? Na ang ibig sabihin na ang tao ay matatawag na person o persona. Bakit po? Kasi may kagustuhan, may kalooban, may kaisipan, may intellect and will mga kapatid. So yun po ang tinatawag na person. Pero hindi lahat ng person tao. Bakit po? Dahil ang Panginoong Diyos ay person din po. Ang mga anghel ay persona din po. Bakit? Kasi sila ay may kaisipan, may kalooban, may tinatawag na kagustuhan mga kapatid. Alam nila, may kaisipan, may kaalaman mga kapatid. So yun po. So hindi lahat ng persona ay tao, ngunit lahat ng tao ay persona. So yun po. Ngayon,
Biblical po ba? Kasi sabi ni Apollo Kibuloy na tinatawag na kay Satanas daw ito kasi hindi ito word of God na wala daw sa Biblia, mga kapatid, ang Holy Trinity na talagang maintindihan natin. Kasi itong si Apollo Kibuloy, ano lang tuligsa, no? Sabi sa Usias 14:9 at sa Nehemias 8:8 na dapat na intindihin natin o unawain ang kautusan ng Diyos o dapat natin na malaman kung ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid, upang malaman din o maunawaan ng mga tao. So yun po, hindi lahat sa Biblia na babasahin mo litra po litra, kasi kung litra po litra, yun po ay magkakapatay din. Ikalawang Korinto 3:6. So yun ang tinatawag na Sola Scriptura, Bible alone. Ngunit mababasa ba sa Biblia na Pastor Apollo Kibuloy is the appointed Son of God? Walang mababasa, mga kapatid, ni isa na lamang anino babalikin natin. At inaangkin pa niya ang Pahayag 21 City, ang San Juan 14:6 at San Juan 10:30, no? Nang aking ama at ako ay isa lamang, San Juan 10:30, San Juan 14:6, inaangkin niya, ako ang daan ng katotohanan, ngunit si Kristo lamang, walang iba, mga kapatid. At malaking kasinungalingan yun. Sa Pahayag 21 City, siya daw yan ang ngunit hindi, walang mababasa sa Biblia na si Apollo Kibuloy talaga. So yun po, tinamaan sa kanyang sarili na salita sa kanyang bibig, mga kapatid. Tandaan ninyo na ang isda ay mahuli sa kanyang bibig, mga kapatid. So yun po. So napakalinaw. Ngayon, biblical po ba itong Holy Trinity o Trinity, mga kapatid? Biblical po. Atin ikukot ang Genesis 1:26 na sinabi ng Diyos na likhain natin ang tao sa ating kalagawanan, sa ating kawangis. At siya ang mga ngalaga, mamahala sa mga isda, sa mga hayop, sa mga langgam o sa mga nasa himpapawid. So yun po sa lahat ng mga bagay. So ang Diyos ay nagsalita na sinabi niya na likhain natin, gumamit siya ng plural natin, mga kapatid, na ibig sabihin na mayroon siyang kasama na lumikha din, mga kapatid. So natin ang ginagamit. Ngunit na mapatunayan talaga na ito ay ang kasama ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na lumikha, na ating mababasa dyan sa Amplified Bible, mga kapatid, na kung inyong babasahin dyan, kung may yung Amplified Bible na sinasabi dyan na let us create man in our image, open parenthesis, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So napakalinaw, close parenthesis. So mismo ang Amplified Bible, mayroon, mga kapatid, na maintindihan talaga natin na ipahiniwatig nito sa lumang tipan ay ipahiniwatig na mayroon talagang Holy Trinity o Trinity, mga kapatid, na iisa lamang ang Diyos, ngunit may tatlong persona. So yon po, at atin ang ipaliwanag kung ano yung persona at ano yung nature o likas, mga kapatid. So yon, ang likas na pagka-Diyos, mga kapatid, ay pagka makapangyarihan, pagka magliligtas, at pagka-omniscient, no? Nalalaman niya ang lahat, ang Diyos, mga kapatid. So yon po ay isa sa tinatawag na nature ng Panginoon na bilang Diyos, mga kapatid. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. So yon po na kung ating i-google, mga kapatid, kahit nasa cellphone, nasa touchscreen, kung inyo i-google na inyong i-type ang Holy Trinity or Trinity, nang ibig sabihin na the Christian, the Godhead, the three person in one God. So yun po ang ating mga kapatid, na magatang sila, at si Apollo Kibuloy ay namagatang na kay Satanas daw ito. Ngunit mayroon naman sa Biblia, mga kapatid, na maintindihan talaga. At ang ating mga kapatid na sinasabi nila na tatlo daw ang ating Diyos, hindi po, kundi isa lamang. Walang turo ang simbahang Katoliko na tatlo ang Diyos ng simbahang Katoliko, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Kasi isa lamang ang pagka-Diyos, ngunit ang pagka-persona ay iba, mga kapatid. Na atin ding mababasa sa Genesis 11:7 na sinabi ng Panginoong Diyos na tayo ay bumaba tayo, at
so ginagamit niya plural mga kapatid, at ating guluhin ang kanilang mga wika. Kasi isa lang ang wika noon, kasi gumawa sila ng tugay mga kapatid na gusto na umabot sa langit, kaya hindi yun kautusan ng Panginoong Diyos, kaya bumaba sila at may kasama siya mga kapatid. Walang iba na napapatunay sa mga Bible scholars, yun po ang anak at ang Espiritu Santo na kasama niya mga kapatid. So yun, pinahiwatig sa Isaiah 6:8 na sinabi din dyan na sinabi ng Panginoon na narinig ko ang tinig. Sinabi ng Panginoong Diyos na sino ang magpapaalam sa atin? Sino ang magpapahayag sa atin? So atin ang gigamit mga kapatid, yung ginamit. So yun po plural, walang siyang ibang kasama kundi ang anak at ang Espiritu Santo. So yun, na napakalinaw sa Old Testament na atin talagang maintindihan na mayroon ng Holy Trinity mga kapatid, o Trinity, na iisa lamang ang Diyos, ngunit tatlo ang persona. So yun po ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ngayon, punta naman tayo sa Bagong Tipan mga kapatid, na napakalinaw na sa mayroon ding ipinahiwatig o maintindihan talaga na may Trinity o Holy Trinity mga kapatid. Una, sa pagkasilang ni Jesucristo na ating mababasa diyan sa dito po sa Lucas, ating babasahin, ating iparinig sa inyo ang Lucas 1:35 ay ganito po ang ating magiging. At kung may Biblia kayo, pwede din ninyo basahin. Ito po ang ating mapakinggan sa Lucas 1:35. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." So napakalinaw na sinabi dyan na sumasa iyo ang Espiritu Santo. So isang persona. At sinabi pa dyan, at mapapasailalim ka. Si Mother Mary ang inano ng anghel mga kapatid, sinabihan na sumasa iyo ang Panginoon. Sumasa iyo ang Espiritu Santo. So isang persona. At mapasailalim ka sa kataas-taasang Diyos Ama. So dalawa ng persona. Dahil dito, ang iyong isisilang ay tatawaging banal. At sino po yun? Si Jesucristo. Ang persona din, mga kapatid, sa Santissima Trinidad. So tatlo ang tinutukoy doon, mga kapatid. Tatlo, yung Espiritu Santo, yung Ama, at si Jesucristo. So tatlong persona, ngunit isang Diyos, mga kapatid. Ngayon, atin ding maintindihan diyan sa pagbautismo ni Jesucristo mga kapatid doon sa Jordan na ating mababasa sa Lucas 3:22 ay ganito po ang ating mapakinggan. Ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapapin. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." So napakalinaw na bumaba ang anghel sa anyong salampati, kalapati. So isang person, tapos narinig ang tinig doon sa langit, mga kapatid, ang tinig ng Diyos Ama. Dalawang persona na. At si Jesucristo ang binautismuhan mga kapatid, na ang ikalawang persona mga kapatid. So tatlong persona na ang ipinahiwatig. So yun, napakalinaw na maintindihan talaga natin na ang Holy Trinity o Trinity sa Biblia mga kapatid. Ngayon, sa pagpasakit naman ni Jesucristo na ating mababasa diyan sa San Juan 14:16 hanggang 17 mga kapatid, ay ganito po ang ating mababasa o ganito ang ating mapakinggan sa Biblia. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Anan, na hindi matanggap ng sanlibutan. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu
espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. So napakalinaw na San Juan 14:16 hanggang 17 mga kapatid, na si Jesucristo sa pagpasakit niya, sinabi niya na magpadala ako ng ibang tagapagtanggol sa inyo at siya ay sa inyo magpakailanman. Ito po ang Baraklito o Espiritu Santo. So, tatlong persona. Sinabi ni Jesucristo, ang sabi ni Jesucristo, si Jesucristo mismo nagsabi, unang persona, tapos dadalangin siya sa Ama, yun, ikalawang persona, tapos dalangin niya na magpadala ng ibang tagapagtanggol ng Espiritu Santo. So, tatlong persona. So, mayroong tatlong persona na tinutukoy diyan sa San Juan 14:16 hanggang 17, mga kapatid. So, yun po, na maintindihan talaga natin na mayroong Holy Trinity o Trinity, mga kapatid, na isang Diyos, ngunit may tatlong persona, mga kapatid. Ngayon, punta naman tayo sa pag-akyat ni Jesucristo, sa paakyat na si Jesucristo sa langit, na kanyang tinagubilin sa kanyang mga apostol o kanyang mga alagad, na ating mababasa sa San Mateo 28:19, na klaro talaga, litra po litra, mga kapatid, na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay ganito po ang ating mababasa o ganito ang ating mapakinggan sa Mateo 28:19. Nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So napakalinaw na sinabi ni Jesucristo, no? Sa Mateo 28:19 niya, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng aking sangkatauhan, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, mga kapatid, mga tao, at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, isang persona, Anak, dalawang persona, at Espiritu Santo, tatlong persona, pero iisang Diyos. So napakalinaw niyan sa Mateo 28:19, litra po litra talaga. At sa ating pagpangugos ay ginagamit yan natin bilang tanda ng Holy Trinity, mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mga brothers and sisters. Ngayon, so mayroon talaga na maintindihan, mga kapatid, na may isang Diyos ngunit tatlong persona. Ngayon, punta naman tayo sa mga ipinamahagi o pinangaral ng mga apostol. Kung mayroon ba tayong maintindihan tungkol dito sa Holy Trinity, mga kapatid? Meron po. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa tinatawag natin na sa ikalawang Korinto 13, napakalinaw na sinabi dyan na tatlong persona ang tinutukoy, mga kapatid. So yun po, tika lang po ating ikukot ang tinatawag na Sumagot ang anghel na ang Diyos forward, mga kapatid. dahil dito at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na mahal kong anak Ito po, upang kayo'y bigyan ating niya ng isa hanapin pang matubay na magiging kasama. mga apostol. Dadalangin ako sa Ama Meron ba na upang maintindihan kayo tayo? siya ang Espiritu ng katotohanan ni nakikilala ng sanlibutan. Siya'y mananatili sa inyo. Bautismuhan ninyo sila sa bangkot si Pedro. Ito po ang, ninyo talikod. so ito po ang ng mga apostol noon, nahanap natin, mga kapatid. At meron talaga na ipinangaral ang mga apostol na Trinity, mga kapatid, na ating maintindihan, na ating mababasa unang-una sa Gawa 2:28 ay ganito po ang ating mapakinggan. Mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang So napakalinaw na mayroon talaga na tatlong persona, mga kapatid, sa Gawa 2:28 na magsisi kayo at talikuran ninyo ang inyong kasalanan upang matatawarin kayo ng Panginoon at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ni Jesucristo
upang matanggap ninyo ang Espiritu Santo. So, napakalinaw, tatlo mga kapatid. So, meron po, kahit na sa mga apostol ay nangangagal sila, mga kapatid. Ngayon, punta naman tayo sa ikalawang Korinto 3:13, mga kapatid, ay ganito po ang ating mapakinggan o mababasa sa Biblia. O ay para sa inyo. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So napakalinaw, naway sumasa inyo ang Panginoong Hesukristo at ang pagmamahal ng Diyos at sa pakikisama ng Espiritu Santo. So yun po, tatlong persona ang tinutukoy na naman, mga kapatid, na ating mababasa sa ikalawang Korinto 13, mga kapatid. At punta naman tayo sa pangangagal ni Pedro, mga kapatid. Unang Pedro 1:2 na ganito po ang ating mababasa o mapakinggan. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin Isang sa persona. mula pa at Oh. pinabanal ng Espiritu Santo Dalawang persona. upang maging masunurin kay Heso Kristo at nili kanyang dugo. Sumagana nawa, ngunit So napakalinaw, no? Na tatlong persona na naman na pinili kayo ng Panginoong Diyos Ama. So isang persona at pinabanal sa pamamagitan ni Jesucristo. Dalawang persona. So yun po. At ikatlo ay yun po ang Espiritu Santo. So napakalinaw na tatlong persona na naman sa unang Pedro 1:2, mga kapatid. So malinaw, mga kapatid, na kahit na ang mga apostol ay nagtuturo na ano talaga, mayroong tatlong persona ngunit isang Diyos, mga kapatid. So, continue po tayo sa tinatawag na ating ituloy. sumagot ang anghel. So, yun po, balik po. So, dito, ating pong mababasa sa Judas Tadyo, hindi Judas Iscariote, na ipinahiwatig na naman ang tatlong persona, mga kapatid. At ganito po ang ating mapakinggan kung mababasa sa Judas 1:20 hanggang 21. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Isang persona. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos Oh, habang isang naghihintay persona. kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Marami. So napakalinaw, no? Tatlong persona na naman ayon sa Judas 1:20 hanggang 21. Ang Espiritu Santo ay nandyan, ang Diyos Ama ay nandyan din, at si Jesucristo ay nandoon din. So napakalinaw na ipinahiwatig na naman o tinutukoy na naman ang tatlong persona, mga kapatid. Ngayon po, atin pong tukuyin kung mababasa ba litra po litra na ang Ama ay Diyos at ang Anak ay Diyos at ang Espiritu Santo ay Diyos, mga kapatid. At silang tatlo ay isa lamang sa pagka-Diyos, ngunit tatlong persona, mga kapatid. So ating unahin ang Ama, kung Diyos ba ang Ama, mga kapatid, na ating mababasa sa unang Korinto 8:6 ay ganito po ang ating mapakinggan o mababasa sa Biblia. Para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. So napakalinaw na ang Diyos Ama ay Diyos talaga na tagapaglikha, mga kapatid. So yun ang ating mababasa sa unang Korinto 8:6, no? Na ang Diyos Ama ay Diyos talaga, mga kapatid, na lumikha sa lahat ng mga bagay. Isa lamang ang Diyos. Ngunit ang Espiritu Santo, ang si Jesucristo ba ay tinatawag na Diyos?
Ating pong ikukot ang Hebreo 1:8 ay ganito po ang ating mababasa. Apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So napakalinaw na ang Ama mismo, ang Diyos Ama ay nagsasabi sa kanyang anak na ang iyong trono o Diyos. So, Diyos si Kristo. At saka mababasa din natin sa tinatawag na Tito 2:13. Maraming mababasa na si Kristo ay Diyos sa Juan 20:28. So Diyos si Kristo. Ang Ama Diyos,